Magandang araw po mga kaibigan. Sa araw na ito, binabati ko po kayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Gusto ko pong ipakita sa inyo kung gaano kamali ang aral po o ipinapangaral ng mga defensor ng Iglesia Katolika dito po sa YouTube, mga kapatid. Pero bago po natin yan ipakita, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe dito po sa aking channel, maaari po kayong mag-subscribe para lagi po kayong updated sa mga video na aking i-expose para po sa ating mga ikaliligtas, mga kaibigan. Ayon po sa mga defensor ng Iglesia Katolika, gaya po ni Cabornok, mga kaibigan, na pinagtatawanan ang aking mga sinasabi na isa sa mga kritiko o tumututol sa aking mga video dito po sa YouTube, mga kaibigan. Para po sa kanya, ang kaligtasan daw ay ito'y ibinigay ng Diyos na libre at walang bayad. Totoo po na ang kaligtasan ay ibinigay ng Diyos, mga kaibigan. Pero ayon sa kanya, hindi na daw po kailangan ang pananampalataya, sapagkat ibinigay daw ito ng Diyos na libre, wala ka nang dapat gagawin. Kapag manampalataya ka raw, sabi ni Cabornok, wala daw yun sa banal na kasulatan na hindi na daw kailangan ng pananampalataya. Pero dito po sa John chapter 3 verse 16, napakaliwanag po ang sinabi ni Apostol Juan tungkol po sa gustong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganito po ang sinasabi ni Juan dito po sa John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak, ito pakinggan nyo, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Cabornok, mga kaibigan, ibinigay po ito ng Diyos na libre, wala ka na daw gagawin. Pero sa Biblia ay kailangan mong sumampalataya para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. So ganyan po ang pangangaral ni Cabornok, mga kaibigan. At heto rin ang ibang mga defensor ng Katoliko, mga kapatid. Para po sa kanila, wala pong rapture na magaganap. Ito daw ay isang imbento lamang ng dating paring Anglikano na nagngangalang John Nelson Darby. Panoorin po natin. Wala hong rapture. Imbento lang po ito. Ito, maliwanag na imbento ng isang dating paring Anglikano, si John Nelson Darby. No po, sa ating pananampalataya, wala ho, there is no such thing as rapture. Meron pong general judgment o pangkalahatang paghuhukom. Sa official teaching... Okay, sabi po ng isa sa mga defensor ng Iglesia Katolika, wala daw magaganap na rapture. Ito daw ay turo ng isang dating paring Anglikano o imbento at wala daw ito sa banal na kasulatan. Ipapakita ko po sa inyo, mga kaibigan, kung gaano po kamali ang kanilang pinapangaral. Ano ba ang rapture? Ang rapture po, mga kapatid, yung salitang rapture, wala sa Biblia, yung salitang rapture. Pero yung sinasabing rapture, itong mga protestante, ang tinatawag nilang rapture ay mababasa natin doon po sa unang Tesalonica Kapitulo 4 sa versikulo 16.
na ito po ay tinatawag na pag-agaw. Ang tawag kasi sa Biblia dito ay pag-agaw, hindi rapture. Pero ito yung sinasabi ng mga protestante na rapture, mga kaibigan. So tignan po natin, wala bang pag-agaw na sinasabi sa Biblia o rapture? At ito ay imbento lamang po ba ng isang paring Anglikano? Hindi po totoo yun, mga kaibigan, sapagkat napakaliwanag po dito. Gusto kong basahin sa unang Tesalonica, Kapitulo 4 sa versikulo 16. Ganito ang sinasabi, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. So meron po pala, mga kapatid, na sinasabi sa banal na kasulatan na pag-agaw o rapture. Pero ayon po sa mga defensor ng Iglesia Katolika, wala daw rapture na magaganap. So sino po ang nagsasabi ng totoo rito, mga kaibigan? Yung Biblia po ba o yung mga defensor ng Iglesia Katolika? At ayon pa po sa kanila, ayon sa teaching ng Iglesia Katolika, ganito po ang kanilang sinasabi. Panoorin po natin. Sa official teaching po ng ating simbahan sa number 1039, no? Basahin po natin yung 1039 ng Catechism of the Catholic Church. Sa harap hindi ginawa ng bawat isa sa buong buhay niya sa lupa. So maliwanag po ang official teaching ng Catholic Church, 1039, sa harap ni Kristo. Ano yung harap ni Kristong binabanggit dito? Ito yung hukuman ni Kristo, sapagkat dito niya ipapataw ang kaukulang parusa at ganti doon sa mga taong gumawa ng masama at gumawa ng mabuti. Gagantihan ka ng Diyos sa kanyang hukuman, sa kanyang korte. So, ayon po, mga kapatid, maliwanag po sa kanila, ayon sa kanilang teaching o aral, doon po sa 1039, ayon po sa teaching ng Iglesia Katolika, na meron po yung final judgment. Tama nga naman, meron pong final judgment dito po sa banal na kasulatan. Pero para sa kanila, yung final judgment magaganap daw sa panahon kung kailan si Kristo babalik. Meron po silang binasa doon po sa Acts chapter 1, mga kaibigan, tungkol po sa pagpunta o pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo doon po sa langit nung siya ay nabuhay na maguli. Nung pumunta sa langit, nakatingala kasi yung mga alagad niya sa kanya na tinitignan po nila si Kristo paakyat sa langit. At mayroon pong dalawang anghel na nakatayo sa tabi nila na hindi nila namamalayan. At sinabi nila, bakit po kayo nakatingala sa langit? Itong Kristo na umakyat sa langit, gayon din siyang bababa, sabi ng dalawang anghel, mga kaibigan. So para sa mga Iglesia Katolika, kung paano si Kristo pumataas, ganyan din bababa. At pagbaba ng Panginoong Hesukristo para po sa kanila, yun na yun yung final judgment o hukuman ni Kristo ang tawag nila. Ito daw yung karugtong o ito yung tinatawag nila doon po sa Mateo chapter 25 na yung kambing at saka yung tupa. Yung tupa ay ito yung papasok sa langit at yung kambing ito daw yung itatapon sa dagat-dagatang apoy.
So para sa kanila, ito yung final judgment, pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. At heto pa ang kanilang sinabi, pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo, bubuhayin daw lahat ng mga namatay, masama at matuwid. Ibig sabihin, ito na po yung pagkabuhay na maguli ng mga tao, masama at matuwid. So, pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo, hukuman na, final judgment na, mga kaibigan. Minsanan lang po para sa kanila. Pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo, mabubuhay na lahat. Pero sa Biblia, hindi po. Ituloy po natin ang video para makita po ninyo ang aking ibig sabihin o aking sinasabi. No, mga kapanalig, no, dinidiin natin na hindi totoo yung turo ng protestante na may rapture, na bigla ka na lang mawawala. Okay. Paano ba mangyayari bago dumating yung final judgment o paghatol? Ano yung mangyayari sa tao? Ito, basahin po natin. Tulad nila, nananalig din ako na muling bubuhayin ng Diyos ang lahat ng tao, matuwid at di matuwid. Amen. So dalawa, matuwid at hindi matuwid. Ang terminal to ng naiya, no? So yun ang maliwanag dyan. Oo, yun di ang ba? maliwanag. Ayun mga kapatid, maliwanag po na kanilang sinabi na so pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo, bubuhayin na lahat. Mali po yun mga kaibigan. Ito, ipapakita ko sa inyo mga kapatid kung gaano kalagim itong sinasabi ng mga defensor ng Iglesia Katolika. Ano po? Dito sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, pakinggan ninyong mabuti nang malaman ninyo kung gaano kalagim ang itinuturo ng Iglesia Katolika. Kayong mga miyembro po mga kaibigan, wag po muna kayong magalit sa akin, wag muna kayong magalit sa Iglesia ng Diyos. Ito po ay pagsasabi lamang po, pag-i-expose ng katotohanan. Ang totoong magaganap pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo, hindi po lahat ay bubuhayin. Ang bubuhayin lang, heto mga kapatid, pakinggan ninyo. Sabi dito sa verse 16 ay, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Yung nangamatay kay Kristo, sila yung unang mga bubuhay na maguli. Mga kaibigan, napakaliwanag. Walang kahirap-hirap basahin. Sila yung mauunang mga bubuhay na maguli. Sino? Yung nangamatay lamang kay Kristo. Kung magkagayon, sabi sa verse 17, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Pagkatapos mabuhay na maguli yung mga namatay kay Kristo, tayo naman mga buhay pa kung datnan po tayo ng Panginoong Hesukristo na hindi pa namatay. Na nananampalataya sa Kanya, maliban yung hindi nananampalataya, kasamang aagawin. Alin? Ang mga binuhay na maguli na nananampalataya dati kay Kristo. Kasamang aagawin. Saan dalhin? Upang salubungin natin ang Kristo na bababa mula sa langit, magkakasalubong po tayo doon sa alapaap. Pero sa mga Iglesia Katolika, hindi. Mga kaibigan, meron po silang binasa na bubuhayin lahat ng mga namatay, mga masama at mga matuwid, pero hindi po nila sinabi yung talata, mga kaibigan. Pero alam nyo po ba na dalawa po ang pagkabuhay na maguli? Yan po ay mababasa natin dito po sa Revelation chapter 20 sa verse 5. Mga kaibigan, at ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon.
Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Meron po palang unang pagkabuhay. Kailan yon? Pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo, ang unang bubuhayin lang yung mga namatay kay Kristo at yung mga nananampalatayang buhay kasamang aagawin. Saan dalhin? Sa alapaap. Pero itong mga iglesia katolika, mga kapatid, pagbalik ng Panginoong Jesucristo, lahat bubuhayin lang. Pero sa Biblia, napakaliwanag. May unang pagkabuhay na maguli at may pangalawa. Pero kailan yung pagkabuhay na maguli na ikalawa? Pagkatapos ng 1,000 taon. So, bago mangyari yung pagkabuhay lahat-lahat, meron pa munang magaganap na 1,000 taon na ito ay yung paghahari ng mga binuhay na maguli ni Kristo na nananampalataya sa Kanya. Kasama niya maghari muna ng 1,000 taon, and then pagkatapos, gawin niya yung pagkabuhay na maguli ng lahat-lahat na masama at matuwid, mga kaibigan. Sa verse 6, mapalad at banal ang makalakip. Saan? Sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga gaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So napakaliwanag po ng Biblia na bago po yung final judgment, mga kaibigan, hindi yung pagbalik ni Kristo ay final judgment na, hindi po. Mayroon pang magaganap na 1,000 taon. Makinig ka, Kaburnok, kung gaano ka-ignorante ang pinagtututuro ninyo tungkol po sa banal na kasulatan. Napakadaming mga kaluluwang ibubulid ninyo sa impyerno sa inyong mga pinapangaral. Sabi ni Kaburnok, hindi na kailangan ng pananampalataya. Maligtas na ang mga tao. Si Kaburnok, sabi niya, hindi daw mababago ang tao sa salita ng Diyos. Nagdududa siya. Mga kaibigan, heto, panurin po natin. Etong sinabi niya, kahit tatakan mo daw ng krus sa noo ang isang tao, nakakapagbabago ba ito ng tao? Grabe. Sige nga, ibabalik nga natin sa kanya ang tanong. Heto ang tanong. Kahit tatakan mo ng salita ng Diyos o aral ng Diyos ng isang tao, tanong, nakakapagbabago ba ito ng isang tao? Ayan po, mga kaibigan, nagdududa po si Kaburnok sa banal na kasulatan na kayang baguhin ang isang tao. Kahit daw pangaralan mo ng pangaralan o tatakan mo ng tatakan ng salita ng Diyos, ang isang tao hindi daw mababago. Pero sa banal na kasulatan, atin pong titignan ano po ang naglilinis o bumabago sa buhay o kasamaan ng isang tao, mga kaibigan. Ito ay salita ng Diyos. Yun ang naglilinis, parang tubig yan na naglilinis sa mga kasamaan ng tao. Basahin po natin dito po sa John chapter 15 verse 3. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. So, taliwas po, ito yung sinasabi ko na taliwas ang aral po ng Iglesia Katolika sa banal na kasulatan. Bakit pa kasi kayo, Kaburnok, gumawa ng ibang libro o ibang doktrina na ipinapangaral ninyo na siyang ikaliligtas ng tao ay meron niyang Biblia. Kahit gumawa naman kayo sana ng ibang libro, tulad po sa binibintang ninyo sa kapatid na Eli, mga kaibigan, kung ito ay hindi ibang aral, kundi ito po ay ayon po sana sa banal na kasulatan, pero hindi po ano ang sabi ng mga Iglesia Katolika? Ang tao raw na nasa purgatorio, ipagdasal mo o yung tinatawag nilang nobena, mag-nobena ka ng
ewan ko, ilang panalangin para yung patay ay mapunta sa langit. Malapit na namang tinatawag nilang fiesta ng mga patay o araw ng mga patay. Marami na namang maloloko dito mga kaibigan na magbayad sa mga pari para pupunta sa mga nitso at kukuha ng holy water and then iwiwisik sa mga nitso. Parang paniwalang-paniwala naman itong mga walang kaalam-alam na miyembro ng Katoliko. Paniwalang-paniwala sila na ang kanilang mga yumaong kamag-anak ay mapunta sa langit. Katarantaduhang aral yan mga kaibigan. Sapagkat napakaliwanag po sa banal na kasulatan na ang susi ng kaligtasan, Efeso chapter 2 verse 8, sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo po ay maligtas, hindi sa pamamagitan ng panalangin sa nobena, kundi ayon po sa pananampalataya. Alin? Yung mananampalataya kay Kristo, sila yung magkakaroon ng buhay na walang hanggang at maliligtas. Kung makukuha yan sa pagdasal o sa pagnobena, mali po mga kapatid. Yan ang wala sa Biblia, kaburnok. Yan ang wala sa Biblia, mga kaibigan. So maliwanag po dito, ito po yung aking sinasabi na hindi po ito paninira mga kaibigan. Ito ay binubuksan ko lamang po ang kaisipan ng mga miyembro ng Iglesia Katolika. Hayaan nyo po yung mga pare tulad ni Father Darwin, tulad ng mga defensor ng mga Iglesia Katolika. Ito mga kaibigan, kinokontra lamang po nila ang katotohanan para sumikat sila dito sa YouTube, mga kapatid, para sumikat po sila. Pero yan ay maling-mali yung mga aral nila. Kahit pansinin po ninyo, pag-aralan po ninyo ang Biblia mga kaibigan. Huwag lamang po kayo maniniwala agad, pag-aralan po ninyo ang Biblia. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po patuloy po kayong makinig at manood dito po sa programang Expose the Truth. Marami pa po kayong makikitang katotohanan na ating i-expose. Hanggang sa muli po mga kaibigan, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at mas marami ka pang matutunan na aral ng Biblia na hindi mo pa napapakinggan sa buong buhay mo, sa buong pagkakatoliko mo. Hanggang sa muli po mga kapatid.